Balitang-balita ito mga kababayan. Huwag kayong magagalit. Huwag kayong mabibwisit. Si dating Commissioner Comelec Attorney Rowena Guanzon ay galit na galit at minura ng minura itong ICI. Kasi ba naman, balak po nilang gawing state witness itong si dating speaker Martin Romualdez. Itong sabi niya, maaaring tinututulan ni former COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang posibilidad na gawing state witness si Leyte Representative Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng umanong malawakang flood control corruption scandal. Nako po mga kababayan, eto na po si Attorney Rowena Guanzon. Panoorin po natin ang kanyang, minura niya pong ICI na, ayan o, talaga, mga putang ama, ICI, mag-resign na kayo. Ito po ang kanyang sinabi, mga kababayan ko. May sa mga po, mga sa amin, kababayan, sa mga tao. May constitutional right kami. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Ang gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. May constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero. Aba, putang ama. Ang mastermind pa. Ang mag-state witness. Yun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun. Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, mag-resign na kayo lahat. O nakita nyo po mga kababayan, galit na galit po si dating Commissioner Rowena Guanzon sa ICI na ito. Kasi nga balak po nilang gawing state witness itong si Martin Romualdez na itinuturo na number 1 na mastermind sa nakawan sa flood control. Halaka. Anong sinasabi ng mga komento? Ito po mga kababayan, nako po. Yari na ang mga comment, nagagalit po sila. Galit na galit din sila mga kababayan. Gustong manakit ang mga nagko-comment dito. Talagang pati sila napapamura po ng malutong. Gusto nilang manuntok mga kababayan. Galit na galit sila oh. Check po natin para walang lokohan dito. Ito po ang balita oh. Ayan oh. Grabe naman yan. Sabi mga kababayan, no, tignan nyo ha. Sabi po, mga kababayan, ito po ang mga comment. Ito, Mark Florence Roa. Aso rin, referred to another dog or dog also. Isa ring aso nila yan. Halaka, Gogo Attorney. Tama ICI, ang bumubuo, presidente. So paano mo isasabit ang presidente at pinsan nito na isa sa mga ulo ng korupsyon? Anak ng pusang gala, yawa na. Sabi ni Ginob Marcos, tapang ni attorney, nagalit na talaga. Makakapal na kasi mukha nila kasi ayaw mag-resign para tuloy pa rin ang pagnanakaw nila. Nako po mga kababayan. Galit na po ang mga tao. Nako po. Eto pa. Diyos ko, lutong Macau na naman. Kalokohan, ginagawang katatawanan ang korupsyon sa Pilipinas. Nakakagalit po ito mga kababayan. Wala na silang tamang pag-iisip. Ano na nangyayari sa inyo? Wala na kayo sa ayos. Nakaupo, dapat manaig ang tama. Hayaya, sabi ni Joseph. Hayaya si Martin, tamba mukhang makaligtas ah. Totoo talaga na mas mabigat ang blood kaysa water, kaloka. Halaka. Nelia Romera Ruga. Ang laki ginastos dyan na. Sa ICI na yan para pagtakpan ng mikos-mikos nila. Dami sa lapi.
Di nila alam ilagay, bili kondo para isalansan ang pera, iwas amlak sa bangko para pagdating ng eleksyon, ipambayad sa COMELEC at sa mga tao. Kasama dyan, survey kuno. Alaka, sabi ni Nelia. Tinatarantado na talaga ng gobyerno ang taong bayan. Kasabot din kasi ang pulis at militar. Ngayon lang nangyari na pati komunista kakampi na rin ng gobyerno. Grabe mga kababayan ang mga kinokomment ng mga tao dito. Galit na ang tao. Mga bugok yan ICI. Sila lang ang nakakasuka. Mga buhayang ganib. Kakapal ng face. Grabe, sabi ni Arsenia. Sa kabila ng paglalahad namin ng aming nalalaman, tila ba kami ang gustong palabasin na mastermind? Hindi po mangyayari ang lahat ng ito kung walang politiko. Nasabi na po namin kung sino ang mga iyon, ngunit ayaw pakinggan. Para saan pa ang pag-cooperate namin sa ICI na yan? Kung iba ang gusto nilang tumbukin namin, kaya nagdesisyon kaming manahimik na lang at sa korte namin sasabihin ang aming lahat ng nalalaman. Dahil doon namin ang proper venue. Ang masakit pa po nito, tila ba yung isang tao na pwedeng pinakautak ang siya pang state witness, which is unfair. Hindi namin sinasabing wala kami sala, pero dapat ay managot ang lahat ng involved. Hindi yung kami lang ang sinasangkalan. Diskaya couple, halaka, mga kababayan. Nakakasuka na talaga ang nangyayari sa Pinas. God save the Philippines. Manhid at walang awa sa paglustay ng kaban ng bayan ng mga namumuno. Sabi ni Noemi de Vera, Jose Bonachita, okay lang yan, madam, nasa propesiya po yan na nakaupo na po. Pansamantala ang Pinas, ni Satanas, halaka. Ang bansa natin noong unang panahon sa history nito, ipinaglaban ng Pilipinas ang ating mga ninuno para hindi maagaw, hindi masakop ng mga banyaga. Nang sa gayoy, ang mamamayang Pilipino ay hindi maging alipin, hindi kawawa, ipinaglaban kasama ang mamamayan, maghimagsik laban sa dayuhan, para sa ating bansa upang malaya. Ngayon, kayong mga namumuno sa gobyerno, ano ang ginagawa ninyo para sa ating bayan, sa ating mamamayan, naghihikaos, mga salat, mga nagugutom, nasa lansangan, nanlilimos, grabe mga kababayan. Matindi ang mga komento ng taong bayan. Ulitin pa natin. Matindi po ito. Mga inutil kayong mga ICI kayo dyan. Mag-resign na kayo. Willing kayo to compromise para may transparency. Ang gagago nyo talaga, no? Kayo pa willing mag-compromise sa amin, sa mga tao. Eh, may constitutional right kami to information, di ba? Mga gago kayo dyan. Sawa na kami sa mga katutaan nyo, mga kahayupan na walang mananagot. Si Romualdez pa ngayon ang hero. Aba, putang ama! Ang mastermind pa! Ang mag-state witness? Eh, yun ang i-recommenda nyo, mga ICI kayo, mga inutil kayo. Ang utos sa inyo ni BBM, si Saldi ko lang ang ikukulong nyo, yun lang yun? Yun na? Talagang untouchable si Romualdez sa Martin Luther King, ha? Ay, kung hindi nyo kaya, panindigan yan. Yung putang aman yung ICI na yan, wala nang trust ang tao sa inyo, eh mag-resign na kayo lahat. Narinig nyo mga kababayan, naku po, grabe na talaga. Matindi po ang panawagan na ito, mga kababayan. Matindi po ang kawalang hiyaan na ito. Matindi talaga ang nangyayari ngayon na ginagawa nilang yung pagtatakip kasi mga kababayan no. Matindi ito mga kababayan ko, ha. Tignan nyo po sabi ni Basti Duterte dito, mga kababayan. Nararapat lang na maging state witness si Tintin dahil siya mismo ang pangunahing arkitekto ng ituturing na pinaka-korap na budget sa kasaysayan ng bansa. Ang kulang na lang ay ang pag-amin niyang siya ang naghanda nito at pinayagan ng Pangulo na maisabatas ito. Halaka, mga kababayan. Sabi naman, hindi ko alam kung ano ang nagawa niya, Auntie Claire. Ito, isa ring kupal ito.
Tignan nyo mga kababayan ang nangyayari ngayon. O si De Lima naman, no sinasabi niya. Ang akbayan, members of the Liberal Party, yung mga pink and yellow, and sabihin na lang natin yung sixth category, all others. Meron yan silang narrative about Inday Sara. Kung napapansin nyo, paulit-ulit lang yan na sinasabi nila. Kung ano yung, at pansinin nyo din, kung ano yung lumalabas sa bibig ng Malacanang Palace, susunod yung kanilang online service providers sa news. Whether it be fake news, bloggers, totoong news, or trolling, pare-pareho yung narrative nila. Pansinin nyo, lahat ng lumabas ng mga articles. Isa lang yan. Sinasabi nila, number 1, pro-China. Number 2, brat. Number 3, Lucaret, crazy. At number 4, confidential funds. Ilos tayo. Yan. Pro-China, brat, luka-luka, at confidential funds. 4 lang yan. Pansinin nyo, inuulit-ulit nila yan. Hoping siguro na one of those will stick sa image or sa reputation para makasira sa actually. So hindi ako nagtataka na magsasabi ng ganyan si Leila de Lima, yung word na brat, ginagamit nila lagi yan. And more than that, hindi naman kasi parent ang House of Representatives for them to say kailangan disiplinahin ang Vice President. Dahil sa totoo lang, ang tawag natin sa kanilang mga buaya, di ba? Ganun yung general perception for all members of the House of Representatives. So wala silang moral ascendancy over the office of the Vice President. Mga kababayan, grabe na ang sindikato sa gobyerno. Malalaman nyo talaga kung sino yung mga nagsasabi ng totoo dito. Kita nyo naman mga kababayan, hindi. O sabi din dito, mulat na ang mga mata ng mga mamayan kung sino talaga ang tunay na nagtatrabaho. Naku po mga kababayan. Ito si Madam kita nyo po Hindi pwedeng maging state witness ang most guilty sa lahat ng kahayupan na to. Galit na galit po si Ma'am Rowena Guanzon. Grabe Guanzon from mastermind to star witness only in Pinas. Mariing tinutulan ni former COA COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang posibilidad na gawing state witness si late Rep. Martin Romualdez sa gitna ng investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure, ICI, kaugnay ng umano'y malawakang flood control corruption scandal. Sa magkahiwalay ngunit magkaugnay na social media post, binatikos ni Guanzon ang ideya ng pagbibigay proteksyon umano sa isa sa pinaka-guilty na personalidad. Hindi pwedeng maging state witness ang most guilty sa lahat ng kahayupan na to. From mastermind to star witness only in Pinas. Ayon kay Guanzon, insulto sa hustisya kung ang mismong itinuturong utak ng korupsyon ay gagawing testigo sa halip na managot sa batas. Lumabas ang kanyang pahayag matapos ang mga ulat na maaaring maging state witness si former Speaker Martin Romualdez na itinuturing ng ilang sektor bilang sentro ng kontrobersya sa umano'y flood control scandal. Halaka mga kababayan. Napakatinding balita nito. Gagawing state witness si Romualdez. Si Diskaya ayaw ilagay. Nakita nyo pong pagkakaiba mga kababayan? Hay nako, kayo na pong maghusga dito. Mga kababayan, anong masasabi nyo? Napamura ng malutong. Itong si Attorney Rowena Guanzon, former COA COMELEC Commissioner. Anong masasabi nyo po mga kababayan? Nakakagalit. Sasabog ang mga tumbong natin. Sasakit ang mga sikmura natin sa sama ng loob. Mga kababayan, kung sino pa yung pinaka-most guilty, pinakabuaya, siya pa ang gagawing state witness. Yari na, only in the Philippines. Itong sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, na galit talaga. Pwede lang manuntok, pwede lang manampal mangbugbog, sabi nyo, mga kababayan. Napamura putang ama, sabi nyo. Putanjing ama, sabi niya. Minura talagang ICI, mga kababayan. So yan lamang po ang aking bahagi, mga kababayan. I-share nyo po ito. I-like nyo po anong masasabi nyo sa nangyayaring kaguluhan sa Pilipinas. Ginagawa nilang tanga,
Bobo, inutil ang mga Pilipino. Grabe po ang korupsyon, very framework, organized crime na pagnanakaw na nasa gobyerno, kasama ang media, lahat po mga kababayan, laban sa Sara Duterte, laban po sa totoong hustisya, ayaw nilang ipakita sa taong bayan. Kaya itong nangyaring pagnanakaw, pilit po nilang tinatakpan. Pilit nilang binabaluktot ang tunay na batas para itago ang kanilang kasakiman. Mabuhay po, sana manatili ang tunay na katarungan at katwiran. Lagi pong pinaglalaban ni Senador Marcoleta ito. Mga kababayan, salamat po, mabuhay.